Guys, usapang karne tayo ha. Ito talaga yung pagod na akong sumagot sa comment section. Bawal ang karne, bawal ang taba, paano daw pag may kidney disease, paano daw pag may cancer, paano daw pag mataas ang kreya, paano daw pag mataas ang cholesterol, hindi raw pwedeng kumain ng karne. Ang karne at taba, na-demonized. Ginawang kontrabida, pero not proven guilty. In fact, wala pang kahit isang solid scientific studies, experiments, research sa buong mundo na ang karne ay masama. Hindi ito sanhi ng cancer, sakit sa puso, nagpapabara ng ugat, sumisira ng kidney, nagpapataba ng atay, bituka, at marami pang iba. So bakit naging masama ang reputasyon ng karne sa napakatagal na panahon? I suggest na panoodin nyo itong video na to. Andyan yung complete story. Simula nung 1960s. Bakit naman ito pinagbabawal ng doktor? Panoorin nyo naman itong video na to dahil yan na magdidiscuss sa inyo kung bakit ina-advise yan ng mainstream medical doctor. Pero ito yung pinaka-importante sa lahat. Kung napanood nyo yung video ko tungkol sa declaration ng US Health and Human Services na dito lang January 8, binago ng US ang food pyramid nila. Yes, binago. From carb-loaded dietary guidelines, naging liberal low carb. Meaning, ang karne tsaka yung taba na dating least priority ay naging priority na. At yung refined grains tulad ng tinapay, pasta, refined flour products, noodles, at kauri nilagay na sa dulo. So meaning least priority na siya. Anong connection naman itong sinasabi ko na food pyramid sa karne at taba? Inamin nila sa announcement na tinatapos na nila ang 65 years old na gera sa saturated fat. Meaning, karne at saka yung namumuong taba hindi masama. Alin ang salarin sa lahat ng sakit pagdating sa pagkain na sinabi nila? Refined carbs, maasukal, yung mga added sugar, ultra-processed foods. Yon ang nag-contribute sa paglobo ng tao, hindi lang sa weight, kundi sa sakit. Kaya nga ang sabi nila, eat real foods. At ang karne, kasama ang taba, at iba pang healthy fats, kasama yung ibang whole foods tulad ng gulay at prutas, iyon ang haligi ng good nutrition. Binago ito ng US dahil sa naging hilaw at unscientific na experiment noong 1950s at 1960s kung saan back then nag-declare sila ng gera sa cholesterol at saturated fats. And since then, kumalat sa buong mundo, naituro, na-advise ng mga doktor sa publiko hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, anong connection nun sa food pyramid ng Pilipinas? Kasi po, for your information, ang food pyramid ng Pilipinas ay heavily influenced ng US food guidelines. Kasama dyan ang pinggang Pinoy. Kaya, iisa ang pinapaniwalaan natin sa pagkain. Sa pagbabago ito ng US food guidelines, at sa kabila ng sinabi ko na wala naman talaga itong strong scientific evidence, matatakot ka pa rin ba sa karne? Sa experiment ko at saka ng mga coaches ko, ang karne ang unti-unting nakapagpa-normalize ng mga abnormal na marker tulad ng blood sugar, uric acid level, creatine, SGPT, SGOT, triglyceride level, HDL, at iba pa. Kasi po ang karne, zero carb, pero nutrient dense, sagana sa sustansya. Karne din ang pinakamabilis sa weight loss at metabolic repair. Kapag sa kabila ng facts na sinabi ko sa inyo, takot pa din kayo sa karne dahil lamang sinabi sa inyo ng mainstream medical society, walang paliwanag, walang malalim na basihan, abay, no offense meant, nakakaawa na kayo. Saan kayo kukuha ng nutrients on a daily basis na kailangan ng katawan nyo para ito ay magawa ang kanyang function araw-araw? Meat is one of the most nutrient-dense food on the planet. Wala na pong duda dyan. Matagal ng panahon. Short story lang, 10 years po akong hindi kumain ng karne at natakot talaga sa taba. Dahil yun sa mga paniniwala ko, nakatulad din sa inyo. Although wala naman talaga akong major na sakit in the past, I had skin issues like cystic acne, eczema, frequent back pains, chronic headache, chronic fatigue, laging pagod, walang gustong gawin kundi laging nakahiga, kulang sa energy. It was when I started eating meat again and did a low-carb, keto-carnivore diet that I felt so much better than when I was in my 20s or 30s. Ang sarap sa pakiramdam. Kaya, mayroon talaga akong comparison. And with that diet, I don't have any health issues. Physical man yan, pakiramdam man yan, kasi ang gaan-gaan.
or weight issues, including biomarkers sa blood chem. So, meaning, I speak not just from the nutritional science and physiological perspective, kundi base sa experience ng ibang tao at ako mismo, and even doctors worldwide. Well, there you have it. The choice is yours. Matatakot ka pa rin ba sa karne? I wish you health, everyone.